Hindi ba si Miss Shen yan? Ano ang ginagawa niya rito? Bakit nandito ang babaeng ito? Bilis, umalis na tayo. Gusheng, tumigil ka. Jiyi, yung lalaking nakipagtalik sa'yo kagabi? Hindi ba yung delivery guy iyon? Gusheng, ganoon ba yung pagkapuot mo sa akin? Tumatakbo ka palayo sa akin? Hoy, mga binibini, anong gusto ninyo sa akin? Nakipagtali ka sa akin. Kailangan mong managot. Mananagot? Narinig ko ba yon? Kagabi, nakipagtalik ba talaga siya kay Miss Shen? Hindi ko yan matanggap. Ito, bakit ganoon ang patas? Miss Shen, kagabi, buong gabi kang natulog sa akin. Iniligtas ko ang buhay mo. Kaya pantay na tayo ngayon. Guwapo! Nakipagtalik ka sa kanya at ayaw mong managot? Jiyi, sabihin ko sa'yo, itong lalaking ito ay talagang gago. Ayaw kanyang panagutan. At naghanda ka pa ng 5 milyong dowry para sa kanya, ha? Ano? 5 milyon? Si Miss Shen ay kusang loob na magpakasal sa ibaba at nag-aalok pa ng 5 milyong dowry? Astak ni Bro Sheng. Tangina mo. Seryoso ka ba? Tama. Basta makuha mo ang marriage certificate sa akin. 5 milyong cash, isang Rolls Royce, at isang villa sa tabi ng lawa ay iyo na lahat. Wow! Gu, pinapayuhan kita na tanggapin mo ang alok at tumigil ka sa pagpili. Malaki iyon. Pero ayaw ko. Alam mo ba na ang kabuuang halaga ng mga ito ay mahigit 200 milyon? Mag-deliver ng take-out sa buong buhay mo. Hindi mo yan kikitain. Gusheng, hindi ba sapat sa'yo ang aking itsura at pamilya? Hindi ba sapat para sa'yo? Miss Shen, mayaman kang babae. Bigla mo akong gustong pakasalan, nag-aalok ng kotse at bahay. Sabihin mo, anong kailangan mong gawin ko? Gusheng, gusto lang kitang maging asawa ko. Dahil ayaw mong makipag-usap, juwang-juwang, tara na, magde-deliver tayo ng pagkain. Uy, taka. May sakit ang lolo ko. Ang kapangyarihan sa pamilya ay nasa kamay na ng tiyuhin ko. Pinipilit ako ng tiyuhin ko na pakasalan si Li Liang Chen, ang panganay na anak ng pamilya Li. Kung pakasalan ko siya, ang pamilya ko ay sasakupin ng pamilya Li, maaga o huli. Kaya ginagamit mo ako bilang kalasada. 1 taon, bukod sa dot, bibigyan pa kita ng 30 milyon. Dagdag pa ang 2% ng bahagi ng kumpanya. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Pagkatapos ng 1 taon, maghihiwalay na tayo. Ang daming pera. Hindi ko kikitain yan sa 2 buhay. Anong klaseng swerte mayroon itong bata? Makukuha niya parehong pera at magandang babae. At Miss, una, hindi ko kailangan ng pera. Ikalawa, ayoko ng gulo. Kaya ito, pasensya, hindi kita matutulungan. Hindi mo kailangan ng pera, pero nagde-deliver ka ng pagkain? Kaya ko ring tumulong magbayad ng mga bayarin medikal ng tiyahin mo. Inimbestigahan mo ako. Gusto ko lang malaman ng higit pa tungkol sa iyo para makita kung mayroon na matutulungan kita. Kailangan ba kitang bigyan ng babala? Kung may mangyari man sa tiyahin ko, hindi kita pakakawalan ng madali. Bakit ka sumisigaw? Bobong matigas ang ulo. Jiyi, tara na. Hindi ako naniniwala na wala ng ibang papakasalan sa iyo. Oy, Sheng, okay ka lang? ang galing ni Kuya Sheng. Si Miss Shen ay napakaganda. At tinanggihan mo pa rin siya? Oo, Kuya Sheng. Nirerespeto kita dahil doon. Isang tunay na lalaki. Kuya Sheng, ikaw at si Miss Shen, nagawa mo na iyon, hindi ba? At tinatanggihan mo lang siya? Hindi iyon maganda. May sarili akong plano. Oo, Kuya Sheng, si Miss Shen ay napakaganda at mayaman. Hindi ka ba natutukso? juwang-juwang, sabihin ko sa iyo, mas maganda at mas mayaman ang babae, mas maraming problema ang dala niya. Paano kung si Miss Shen ay maghanap ng ibang lalaki para sa pekeng kasal? Hindi ba iyon makakalutas ng lahat? Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo at ihatid ang pagkain mo. Hoy, Sinira mo ang sumpa ng pag-ibig ko. sino ka? Naglakas loob kang makipagtali kay Shen Jiyi. Iyan ay parang gusto mo nang mamatay. At naglakas loob ka pang sirain ang aking sumpa ng pag-ibig. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sa loob ng 1 oras, umalis ka sa Haicheng. O, gusto mo akong umalis? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang ama. Kuya Sheng, ingat! Zuan-zuan. Patay ka.
Juang, okay ka lang, tiyaga ka, dadalhin kita sa ospital. Gu Sheng, okay ka lang? Ikaw ang gumawa nito. Kung ayaw mong mamatay, iwanan mo si Shen Jiyi at umalis ka sa Haicheng. O ikaw naman ang susunod. Zihi, anong nangyari? Itong lalaki? Okay ba siya? Sige. Naglakas loob kang guluhin ang apprentice ko. Sumusumpa ako. Sa Haicheng, wala kang tatayuan. Isang hamak na delivery guy, sabi wala akong tatayuan. Sige, hintayin mo. Juang, kayong dalawang babae, gawin ninyo ako ng pabor. Dalhin muna si Juang sa ospital. Okay, Qingya, tulungan mo. Naglagay na ako ng tracking spell sa motorsiklo. Kung guguluhin mo ang mga tao ko, hindi ka makakatakas. Dito. Huwag mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka nang walang dahilan. So ibig mong sabihin, hahabulin mo ang lalaking iyon kahit magsama sina Ji at ako, magtulungan ang paghahanap sa biker na iyon sa Haicheng, parang maghanap ng karayom sa Dayami? Delivery guy ka lang, kaya mo ba? Qingya, tulungan muna natin si Gu Sheng maghanap. Sa totoo lang, ako ang may sala nito. Oh, Gu Sheng, ang hospital bills ng kaibigan mo. Ako na ang magbabayad. Miss Shen, wala kang kinalaman dito. Ang may sala ang magbabayad. Tungkol sa hospital bills, may magbabayad niyan ng kusa. Tingnan mo, ang yabang. Ang Ji ko nag-alok na magbayad, hindi mo man lang pinapahalagahan. Nagpapasikat, mahahanap mo ba sila? Kahit na mahahanap mo sila, yung mga lalaking iyon kayang gawin ang lahat, kahit ang pinakamasasama. Ano ang magagawa mo? Bro Sheng, talaga, huwag ka nang mag-abala. Hindi naman malala ang mga sugat ko. Hindi ko kailangan ng tulong ni Miss Shen. Kaya ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi lang tungkol sa bayarin. Pagsisishin ko sila, at babayaran ka ng tama. Tara na. Uy, Ziye! Gusto kong makita kung paano mo, bilang isang tagahatid, makakahanap ng karayom sa isang dayami, at mahahanap ang nakamotor na iyon. Sa tingin mo ba sa mga mahiwagang paraan, makakahanap ka ng isang tao? Nahanap ko siya. Sumama ka sa akin. Sumakay ka sa kotse ko. Alam ko ang taong ito, marunong ng feng shui at panghuhula. Ngunit, hindi ko inaasahan na kaya niyang umabot ng ganito. Uy, Ji, hindi ka naman naniniwala sa mga kalokohan ng manghuhula na iyon, di ba? Ilang saglit na pagtingin. Paano niya talaga siya mahahanap? Nahanap niya talaga siya. Uy, paano mo nagawa iyon? Hindi mo mapag-uusapan ang yelo sa isang insekto ng tag-init. Anong ibig sabihin yan? Salamin na panlaban sa masama, bantay na leon, Diyos na bumababa sa tubig. Kahanga-hangang mga kasanayan. Sino ang nanakit sa kapatid ko? Ano ang ginagawa mo, bata? Hindi mo ba alam na ito ay teritoryo ni Guru Heisha? Naglakas loob kang gumawa ng gulo dito. Hey siya! Siya iyon. Si Heisha ang pinuno ng ilegal na mundo ng Haicheng. Kahit ang pamilya Li ay kailangang gumalang sa kanya. Gu Sheng, tagahatid ka lang. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi mo ito kaya. Gu Sheng, tama si Qingya. Ang kapangyarihan ni Heisha ay hindi masukat. Sa kanyang mga kasanayan sa feng shui at panghuhula, siya ay nangibabaw sa Haicheng sa loob ng mga dekada. Wala pang sino man nakakita sa kanya na kumilos. Dahil ang mga nakakita kay Heisha na kumilos ay patay na lahat. Kung gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo, natatakot ako na imposible ito. Gu Sheng, umalis na tayo dito. Anong akala mo? Ang lugar na ito, isang lugar na pwedeng pumasok at lumabas ang kahit sino. Pumunta kung gusto mo, umalis kung gusto mo. Sheng, kayo, umalis na kayo. Ako na ang haharap sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ka nila sasaktan. Tatanungin ko ulit. Sino? Sino ang nanakit sa kapatid ko gamit ang bisikleta? Ang tapang mo, malakas ang loob. Gusto mong malaman? Halika, sasabihin ko sa'yo. Halika kayong lahat, unahin nating patumbahin ito. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas. Higit pa siya sa naisip ko. Maaaring si Kuya Sheng ay master ng martial arts?
Tigil! Hey siya! Gamit ang tracking spell para mahanap kami dito. Pupurihin kita. Sayang. Sinabi ko nang umalis ka, pero pumunta ka para mamatay. Lakas loob mong saktan ang mga tao ko? Ngayon, kukunin ko ang kamay niya. Lakas loob mo, bata? Bakit hindi? Mabuting bata. Matagal na panahon na mula noong may nangahas na manggulo sa akin ng ganito. 5 elements. Trapping, immortal formation. Mag-ingat ka, Gusheng. Mag-ingat ka, Sheng. Tatawagin ba kitang matapang o tatawagin kitang tanga? Hindi mo ba alam? Ito ang Tiandao Pavilion. Teritoryo ko ito. Ang kakayahan sa feng shui ng taong ito. May ibubuga. Maliban kung Tiandao Pavilion, bakit mo pinangalanan ng ganyan? Maging ang templo ng Taoismo, Mount Longhu. Hindi mangahas magbigay ng ganyang pangalan. Ikaw, isang ligaw na Taoista mula sa hindi ortodoksong sekta, talagang walang takot at hindi natatakot. Hindi natatakot mamatay. Ano ang alam mo? May talento ako. Ang mga tinatawag na ortodoksong paaralan sabi nila may baluktot akong isip. Hindi nila ako tatanggapin. May pabor ako ng langit. Sa loob lamang ng 20 taon, nagtayo ako ng malawak na imperyo sa Haicheng. Ang malawak na Haishan. Hindi ba iyon may sinasabi? Tanga. Bata, habang nakakapagsalita ka pa, magsalita ka pa ng ilang salita. Maya-maya, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Guro, ako si Shen Jiyi ng pamilyang Shen. Pwede mo bang patawarin si Gusheng? Alang-alang sa aking pamilya? Itong hangal na babae, malinaw na itong bitag ay itinakda nila para sa iyo. Muntik na kitang makalimutan. Shen Jiyi, ang pamilyang Shen. Ako, Heisha, ay walang pakialam sa iyong reputasyon. Sa harap mo, papatayin ko ang mga pabigat na ito na dinala mo. Tapos na tayo. Alam ko na dapat hindi ako sumama sa hambog na iyon. Ay siya, matagumpay mo akong nagalit. Paano mangyayari yan? Maawa ka naman. Simple lang. Magsalita ka na. Sino ang tumama sa kapatid ko? Ito ay... Sino ka ba? Kaya mo ring sirain ang spell ng kontrol sa isip. Wala kang pakialam. Ngayon, makapagsalita ka na ba? Sino ang nagpadala sa iyo? Ang tumama sa apprentice ko. Oo. Nagsalita ako ng wala sa oras. Sabi ko, ang pamilya Lee. Pinagawa ako ng pamilya Lee na magtanim sa kwarto ni Miss Shen ng sumpa ng pag-ibig. Pagkatapos, sa iyo at sa kapatid mo, magtanim ng hate curse. Ang pamilya Lee na naman. Ano ang magagawa natin? Determinado ang pamilya Lee na makuha ka. Gusheng, papanoorin mo lang ba si Jiyi? Tumalon sa hukay ng apoy ng pamilya Lee. Wala na akong pakialam doon, di ba? Magsalita ka. Ang pagtama sa kapatid ko. Paano mo iyan babayaran? Magbabayad ako. Babayaran ko ang medical bills. Sige, at bayaran ng kotse, bayaran ng bahay, bayaran ng isang babae. Bayaran ang babae. Iniligtas ko ang buhay mo. Bigyan mo ng babae ang kapatid ko. Hindi naman mahirap yon, di ba? Hindi mahirap. Magbabayad ako. Ang mga ito. Lahat ng magagandang ito ay akin. Ingat, boss. Maligayang pagdating, boss. Bumalik ka ulit. Tara na, makinig ka sa akin. Hindi bagay sa iyo ang mga talunan na ito. Mamaya, bibigyan kita ng babaeng mayaman na mag-aalaga sa iyo. Sheng, totoo ba iyan? Ang mga lalaki ay manyak. Pasensya na. Minamaliit ko ang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Lee ay napakawalang awa. Salamat. Hoy, hindi na kailangan. Napagkasunduan natin. Tutulungan kitang hanapin ang tunay na salarin. Tigilan mo ako. Ngayon, pantay na tayo. Hindi mo balak pakasalan ako? Hindi ako ang uri ng tao na ginagamit bilang panangga ng iba. Zuwang-zuwang, tara na. Hoy, lalaki ka ba talaga? Alam mo ba kung gaano kagulo si Jiyi dahil sa'yo? Kalimutan mo na, Chingya. Ayaw niya. Huwag natin siyang pilitin. Bumalik ka agad. Malapit nang mamatay si Lolo. Ano? Pupunta ako agad. Sheng, ang pamilya ni Miss Shen mukhang may problema. Gusto mo bang tulungan siya? Puro problema ang mga babae. Hindi pa bumabalik si Jiyi?
Kung ako ang tatanungin mo, itali na lang siya at ipadala sa kama ni Young Master Lee. Makakatipid sa gastos sa kasal. Tama si nanay. Tumawag lang sa akin si Young Master Lee. Hindi na siya makapaghintay. Nakahanap ako ng paraan para iligtas si Lolo. Emp, kahit si Dr. Jeng ay hindi siya napagaling. Ano ang magagawa mo? Sa tingin mo makakatawag ka ng immortal? Hindi siya mapapagaling ng mga immortal. Kaya ko, Gusheng, talaga kang nangahas na pumunta. Kung may mangyari kay Lolo dahil sa iyong pagiging pabaya, kung siya ay mapahamak, paano si Ji makakataas ng ulo sa pamilya Shen? Saan galing ang pulubing ito? At nangahas siyang tawagin ang sarili niyang Diyos. Ji, ito ba ang solusyon na sinabi mo? Dapat kahit papaano ay paniwalaan ang kasinungalingan. Ate, at si Lolo ay palaging pabor sa iyo. At dinala mo ang isang manloloko? Si Gusheng ay hindi manloloko. Tiwala ako sa kanya. 5 lason na kumakain sa puso. 7 butas na barado, napakasamang teknik. Kung hindi gagamutin, hindi siya tatagal ng 5 minuto. Tumahimik ka. Paano mo nagawa na sumpain ang tatay ko? Mga guwardiya, baliin ang kanyang mga braso at binti at itapon siya sa labas ng Haicheng. Teka, Ate, kung ipagtatanggol mo siya ng ganito, may relasyon ka ba talaga sa kanya? Binabalaan kita. Ang pagpapakasal kay Young Master Lee, ang tanging paraan mo para makaalis. Huwag mong hayaang ang gwapong ito magalit, si Young Master Lee. si Gusheng ay hindi basura. Uulitin ko, ang pamilya Lee, ako, ay hindi magpapakasal. Sa kanyang mga tampok ng mukha, ang matanda ay may malalim na biyaya, hindi siya nakatakdang mamatay ng maaga. Maaaring ba na kayo ang nasa likod nito? Kalokohan, mga guwardiya. Hilahin siya palabas at bugbugin. Sino ang nangahas? Hawakan mo siya at mamamatay ako sa harap mo. Hindi, Ji. Huwag kang masyadong magalit. Hayaan mo siyang subukan. Gusheng, nagtitiwala ako sa'yo. Ji, hindi ito medikal na paggamot, hindi ba? Para itong magic trick. Nakakatawa yan. 1 minuto. Kapag nawala ang masamang enerhiya, magigising siya. Talaga? Mabuti, 1 minuto. Ito ay masyadong katawa-tawa. Kahit isang maliit na galos, hindi posibleng gumaling sa 1 minuto. Hindi mo siya inililigtas. Sinusubukan mong patayin ang aking ama. Hilahin ang mga karayom. Kung hihilahin mo ang mga karayom na ito, talagang mamamatay siya. Kung hahayaan ko ang isang manloloko tulad mo magsaksak ng karayom sa aking ama, ito ay kawalan ng paggalang. Pare, Lolo, ano ang nangyari? Ji, sinabi ko sa iyo na hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Dahil lahat ito sa manloloko na dinala mo, pinatay si Lolo. Paano mo nagawang saktan ang aking ama? Babayaran mo ito ng iyong buhay. Tatay, tatawagan ko si Dr. Jeng. sinabi ko na sa'yo, ang paghila ng mga karayom ay nangangahulugang kamatayan. Miss Shen, mukhang gusto ng pamilya mo na mamatay si Lolo. Mga bantay, ikulong si Shen Jiyi sa kanyang silid at gapusin ang manloloko na ito. Gapusin siya. Ako mismo ang babaliin ang kanyang mga braso at binti. Tatay, nandito si Dr. Jeng. Dr. Jeng, bilis! Iligtas mo ang tatay ko! Si Master Shen Ai. Pasensya na sa pagkawala mo. Maghanda para sa libing. Pinatay mo ang tatay ko. Papatayin kita. Gusheng, wala ka bang ibang paraan? Nakikiusap ako. Papaano mo nasabi yan? Kung hindi mo dinala ang manloloko na ito, hindi sana namatay ang matandang master. Sino ang nagsabing patay siya? Dahil nandito ako, kaya ko siyang buhayin muli. Ji, huwag ka nang makinig sa kalokohan niya. Siya ay. Huwag ka nang umasa sa kanya. Walang alam na bata. Papaano mo siya ililigtas? Kung kaya mo siyang iligtas, luluhod ako at tatawagin kitang master dito mismo. Hindi ka karapat-dapat. Ano? Sige, tingnan natin kung anong mga trick ang kaya mong gawin ngayon. Tama na. Ito ay utang na dapat kong bayaran. Kailangan kong buksan ang isa sa 9 na selyo ng dragon.
Ito ang akupunturang pagbuhay ng siyam na dragon mula sa Longhu Mountain. Pagbuhay ng sigaw ng dragon. Pwede bang magtanong, isa ka bang master mula sa Longhu Mountain? Pinatay mo ang lolo ko. Gusheng, malaki ang gulo mo. Kahit si Ji, hindi ka maililigtas. Nakakatawa. At akala ko disipulo ka ng Longhu Mountain. Pero ikaw lang pala ay charlatan na may mga trick. Bakit ka nagpapanik? Ngayong nailabas na ang masamang enerhiya, iyan ang tunay na paggaling. Lolo, gising ka na. Pwede ka bang... Hindi. Hindi ko akalaing ang lalaking ito ay may ganyang kahanga-hangang kakayahang medikal. Dahil gising na siya, may gagawin ako. Aalis na ako. Binata, tumigil ka muna. Salamat sa pagligtas ng buhay ko. Ito ang apo ko, si Ji. Wala pa siyang nobyo. Tatanong ko lang kung ikaw. Tatay, gamutin mo lang ang sakit. Bakit mo pa sinasabi lahat ito? Tumahimik ka. Binata, ang ating Ji. Ginoo, iniligtas kita dahil sa utang na karmiko sa pagitan natin. Ngayon, bayad na ang utang, aalis na ako. Paalam. Ji, bakit hindi mo pasalamatan ang manggagamot na ito ng pribado? Gusheng, salamat sa pagligtas ng lolo ko. Walang anuman. Ngayong gising na ang lolo mo, hindi na maglalakas loob ang tiyuhin mo na pilitin kang magpakasal, kaya tumigil ka na sa pang-aabala sa akin. Ikaw lang ay isang taong may ilang trick, tama ba? Ji, sa tingin ko hindi ka dapat umasa sa lalaking iyon. Natulog ka sa akin. Iyan ay katotohanan. Kailangan mong managot. Uy, Miss Shen, natulog ka sa akin. Hindi ako natulog sa iyo, okay? Hindi pa nga kita hinihingan ng pananagutan. Ang reseta na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Ituring mo itong bayad mula sa akin. Ngayon, pantay na tayo, di ba? Ziyi, hindi ka naman naniniwala na ang isang reseta ay nagkakahalaga ng 10 milyon at nakasulat sa isang takeout bag, di ba? Shinya, huwag mong sabihin iyan. Hindi ako lolokohin ni Gusheng. Pinagkakatiwalaan ko siya. Ikaw, isang delivery guy, may dalang takeout bag. Nasa palad mo ang aking Ziyi. Ikaw lang ay isang guwapong lalaki na ayaw managot. Wala akong pakialam sa iyo. Oh, at isa pa. May fiancé ako. Fiancé? Isang lalaking gaya mo, isang delivery guy na walang pera at mabaho. Paano ka magkakaroon ng fiancé? Ji, ngayon nakikita mo na ang tunay niyang kulay, di ba? Para tanggihan ka, nag-imbento siya ng isang fiancé mula sa wala. Gusheng, anong fiancé ang gustong mong takutin sa akin? Hindi pa ito tapos. Tuan, Sheng, may problema. Kailangan mong pumunta sa istasyon. Ang tagapamahala ng istasyon ay naghahanap ng dahilan para multahin tayo ulit. Marami sa mga lalaki ngayong buwan ay magtatrabaho ng walang bayad. sige, nakuha ko. Darating ako agad. Isang minuto kang huli. Multa, 200. At ikaw, ang rating ng kasiyahan ng customer, bumaba ng 0.1 ulit. Multa, 500. Kayong mga tao, sabi ko sa inyo, ayaw nyo ba ng sahod ngayong buwan? Tagapamahala ng istasyon. Ito ay napaka hindi makatarungan. Isang minuto lang naman ang huli. Dito, ang sasabihin ko ay batas. Kung ayaw mong magtrabaho, pumalis ka na. Tagapamahala ng istasyon. Lahat ay nagsisikap mabuhay. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Sino ka ba sa akala mo? Paano ka nangangahas na magsalita para sa kanila? Gusto mo bang tanggalin muna kita? Tagapamahala. Lahat ay nagsusumikap para mabuhay. Lahat tayo ay nagsisikap lang na makaraos. Ang ginagawa mo, this ay hindi talaga angkop. Gusheng. Isa ka lang delivery guy. Ano ang nagpapaisip sa'yo na masabi mo sa akin ang gagawin? Narinig ko na sumabit ka sa kay Miss Shen na panganay. Ano? Sa tingin mo ay may kwenta ka na ngayon? Sabihin ko sa'yo,
Kahit dragon ka dito, kailangan mo pa rin yumuko sa akin. Sabihin mo lang sa akin. Ang multa para sa kanilang lahat, magkano lahat? Gusheng, gusto mo talagang ipagtanggol ang mga taong ito? Sige, kalkulahin ko para sa'yo. Ang mga taong ito, ang kanilang mga multa ay umaabot ng hindi bababa sa 100,000. 100,000? Paano? Hindi mo ba kayang makaisip niyan, di ba? Hindi, mas mabuting manahimik ka ngayon. Ikaw, at ikaw. Mula ngayon, tanggal na kayo. Iimpake ninyo ang inyong mga gamit. Umalis kayo dito. Narito ang 500,000. Binayaran ko na ang 100,000 multa para sa mga kapatid. Ang 400,000 pa ay bonus para sa mga kapatid. Mula ngayon, hindi na sila magtatrabaho dito. Sabi ko, Kuya Sheng, totoo ba ang sinabi mo? tama iyan, mga kapatid. Ang perang ito ay regalo ko sa inyong lahat bilang bonus sa matagal na pagtatrabaho. Ngayon, isa lang ang bagay. Hatiin ang pera. Ano pang hinihintay ninyo? Mga kapatid, kunin na ninyo ang pera. Mabuhay si Kuya Sheng. Ang 500,000 ito lahat ay galing kay Heisha. Pinigan namin iyon mula sa kanya. Tama lang na ibahagi sa mga kapatid at magsaya. Gusheng, Kuya Sheng. Tingnan mo, matagal na tayong nagtutulungan. Hindi kita ginawang masama. Hindi mo ba naisip na ang perang iyon, dapat ay may bahagi rin para sa akin? Hahaha. Hindi mo ako ginawang masama dahil hindi ako nagkamali sa trabaho. Paumanhin, tagapamahala ng istasyon. Mga kapatid, isasama ko sila. Para sa iyo, maaari kang manatili at bantayan ang iyong walang laman na balat at patuloy na mangapi ng mga tao. Hindi. Pakiusap. Mga kapatid, huwag kayong umalis. Mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap, huwag kayong umalis. Tita, uminom ka ng tsaa. Sige. Kapag nainom ko ang tsaa mo, magiging akin ka. Gusheng, bumalik ka na. Hindi. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Hindi ba sinabi ko na? Hindi na tayo magkikita pa. Ikaw. Ikaw ano? Sino ang sinisigawan mo? Lumuhod ka. Tita, Sige. Alam kong maaawa ka sa batang iyon. Tayo ka na. Sheng, alam ko na ang buong kwento. Ikaw at si Ji ay talagang itinadhana. Ano pang inaantay mo? Ang galing niyang babae. Bakit hindi siya sapat para sa iyo? Kaya alam mo rin, tita. Siya at ako ay pero may fiancé ako. Nakalimutan mo na ba? Sabi ng master. Gusheng, hindi mo kailangang lagi gumawa ng fiancé para lang inisin ako. Hindi rin ako walang hiya noong gabing iyon. Iyon din ang desisyon ko. Alis na ako. Uy, hindi mo na kailangan umalis. Ang bagay na ito, si tita ang masusunod. Tita, ikaw ang pinakamabuti. Sinusubukan mo ba akong takutin? Hindi talaga kita niloko, may kontrata pa nga ako. Kung ayaw mo maniwala, ipapakita ko. Uy, Chingya, anong balita? Pumunta ka sa meeting ngayon. Pulong ng 3S. Pulong ng 3S. Iyon ang pinakamataas na antas ng pulong sa grupo. May problema ba sa Kiao Group? Tita, may urgent ako. Kailangan ko nang umalis. Babalik ako ibang araw. Sige, ingat sa daan. Nasaan siya? May urgent. Umalis na siya. Ang bait niyang babae. Bakit hindi mo siya gusto? Ginawa mo na iyon sa kanya. At ayaw mo pa ring managot. Tita, bumaba ako ng bundok para ayusin ang mga worldly ties ko. Gusto kong ipaghiganti ang pamilya ko. Tingnan ko ang mukha ninyong dalawa. Mukha kayong magkasintahan. Baka may mga sorpresa pa mamaya. Tungkol sa fiancé, Dumating na ang oras. Oras na para ayusin ang karma na ito. Ang reseta na ito ay talagang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Shenji, kausap mo ang isang delivery bag. Ano ang binubulong mo? Baka may gusto ka sa delivery guy? Kung sino ang gusto ko, wala kang pakialam. Isoli mo. Isang reseta para sa mahabang buhay. Shenji, na-in-love ka? Sige, nahulog ka sa delivery guy. Pero naniniwala ka talaga sa bagay na ito? Sinong may tamang isip? Ang susulat ng reseta sa isang delivery bag? Nakakatawa yan.
Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Easily mo. Kunin mo kung gusto mo. Narinig nyo na ba? Ang kakumpetensya natin ay naglunsad ng bagong produkto, kinuha ang ating market share. R&D, may progress pa? Miss Kiao, nagpadala kami ng mga investigador sa lahat ng dako. Naghahanap ng mga reseta. Pero ang mga folk remedies ay lihim ng pamilya, kaya natatakot ako. Ayaw ko ng mga dahilan. Gusto ko lang ng resulta. Kailangan nating mahanap isang reseta na katapat ng sa kakumpetensya natin. Opo, Miss Kiao. Ji, ikaw ang consultant ng grupo. May iniisip ka ba? Miss Kiao, Shen Ji, may reseta para sa mahabang buhay para sa iyo. Hindi ko. Ako. Isang reseta para sa mahabang buhay? Hindi ba ito ang formula ni Gu Sheng? Ang lalaking iyon ay napakagaling na doktor. Marahil hindi ito peke. Subukan na lang natin. Tamang-tama ang oras, Mr. Feng. Pakitingnan. Ha ha ha! Ang galing, Mr. Kiao! Sa formula na ito, ginagarantiya ko na mauuna ang Kiao's Group sa buong industriya ng parmasyutiko. Gu Sheng, hindi mo talaga ako niloko. Sa kasamaang palad, nasira ang formula na ito. Ang huling sangkap ay hindi makita ng malinaw. Sino ang gumawa nito? Mr. Kiao, hindi ko sinasadya. Ito ay isang krimen. Nasira ang formula na ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kawalan? Ipak mo na ang gamit mo. Umalis ka sa Chow's Group. Hindi ka na muling makukuhang empleyado. G, dalhin mo ako kay Gu Sheng agad. Alamin kung anong mga halamang gamot ang nasira. Hoy! Tigil! Tigil! Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko inaasahan na si Shenji, ang matalik na kaibigan na laging sumasalungat sa akin, ay talaga palang fiancé ko. Pumunta ako para makita ang fiancé ko, si Kiao Kinya. Ha 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 ha. Oh, anong sinabi mo? Ang CEO namin ang fiancé mo? Probinsyano. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Umalis ka na dito. Hindi ka naniniwala, ha? Ito ang consultant ng grupo ninyo, numero ni Shenzi. Tawagan mo kung hindi ka naniniwala. Niloloko mo pa rin ako? Ano? Pangalanan mo ba lahat ng magagandang babae sa grupo namin? Umalis ka na ngayon. Ihagis mo ang phone ko. Ano? May problema ka ba ngayon? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko lang inihagis. Dinurog ko pa. Sinasabi ko sa'yo, ito ang Kiao's Group. Hindi ka sirain ng binti ay mabait na. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pulutin mo ang phone ko. Binibigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ka karapat-dapat. Mga lalaki, kunin niyo siya. Gu Sheng, ayos ka ba? Dapat mong tanungin ang mga security guard na yan. Nandito ba si Gu Sheng para sa akin ngayon? Nandito ka pala. Nandito ako para makita si Kiao Qingya. Si Qingya ang hinahanap mo? Wala itong kinalaman sa iyo. Gago. Sino ba ang may pakialam sa iyo? Gu Sheng, pasensya na sa hindi pagkakaintindihan kanina. Tiyak na. Bibigyan kita ng paliwanag. Hindi mo na kailangang bumalik. Miss Kiao, bulag ako dahil hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dalhin na siya. Gu Sheng, ang iyong reseta ay talagang walang katumbas. Dahil mayroon kang ganyang kahusay na kasanayan sa medisina, gusto ko, sa ngalan ng Kiao Group, formal kang imbitahan na sumali sa amin. Ang batang ito ay tila. Siya ay magiging isang senior executive sa ating grupo. Dahil pinapaboran ni MS, Kiao, siya ay magtatagumpay ng malaki. Gu Sheng, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Basta sumali ka, gagawin kitang vice president agad. Dagdag pa ang 5% ng shares ng kumpanya. Isang gantimpalang 10 milyon. Miss Kiao, tungkol sa pagsali sa Kiao Group, wala akong kahit anong interes. Pumunta ako rito ngayon para sa kasunduang ito. Kasunduan? Engaged ka kay Qingya.
Hindi nga, nagsusuot ka ng mumurahing damit. Paano ka naging karapat-dapat sa ating CEO Kiao? Si punong ehekutibong opisyal Xiao ba ay walang nobyo sa lahat ng mga taon na ito? Walang nobyo, dahil sa lalaking ito. Kaya pala lagi niya akong tinatanggihan. Kaya totoo pala ang fiancé at si Kiao Ching Ya. Ikaw ang binanggit ng tatay ko. Tama, sabi ng amo ko. Noon nga, ang tatay mo. Engagement? Bahala na. Ang lalaking ito ay narito para samantalahin si CEO Kiao. Pumayag na si CEO Kiao na bigyan ka ng 10 milyon. Gaaman, mag-ingat ka, baka masunog ka. Tama na, Gusheng. Mayroon nga tayong kasunduan sa kasal. Biro lang iyon ng mga matatanda noon. Ngayong malaki na ako. Ako na ang magpapasya sa kasal ko. Tama si CEO Kiao. Punitin mo na ang demonyong kontrata ng kasal. Gusheng. Si Ching Ya ay napaka-independyente. Duda ako na tatagal ang engagement na ito. Baka dapat mong pakinggan siya at tanggapin na lang ang kabayaran. Kung pagagalitin mo siya, malalala ang kahihinatnan. Miss Kiao, nagkakamali ka. Dumating ako ngayon hindi para hilingin na tuparin mo ang engagement na ito. Anong ibig mong sabihin? Narito ako upang wakasan ito. Wakasan. Talagang pinunit ng lalaking iyon ang kasunduan sa kasal sa publiko. Dumating siya para kanselahin ang kasunduan dahil sa akin. Muntik ko nang isipin na wala na akong charm. Ibig kong sabihin, malungkot siguro si Ching Ya, diba? Ang kasunduan ay ginawa noong bata pa tayo ng aking guro at ng iyong ama. Ang iyong ama ay naghanap ng yaman at katayuan sa pamamagitan ng paggamit ng swerte upang itago ang aking kapalaran mula sa langit bilang kapalit. Ngayon ay hindi ko na ito kailangan. Kaya, dumating ka para kanselahin ang kasunduan sa akin? Ang lahat ay may sanhi at bunga. Utang ko nga sa pamilya Kiao ang isang pabor noon. Bilang tanda ng pasasalamat, maaari kong tulungan ang pamilya Kiao na malutas ang isang problema. Hindi na kailangan. Ang aming pamilya Kiao ay walang kailangan ng tulong mo. Dahil ayaw ni Jigu na sumapi sa aming Kiao group. Sige, umalis ka na. Uy, Gusheng, nasira ng kasamahan ko ang reseta na iyon. May isa pang sangkap? 5 kiyan ng Sichuan grass. Miss Kiao, sigurado ka ba na hindi kailangan ng pamilya Kiao ang tulong ko? Hindi, Ji, go! Aalis na ako. Kung isa sa alang-alang na ang aking guro at ang iyong ama ay matatandang magkaibigan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Siyempre, kung gusto mong hindi makuha ang posisyon ng CEO, aalis na ako ngayon. Gusheng, tigil! Ano ang ibig mong sabihin yan? Mahal kong pinsan, bumagsak ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno mo. Ano ang nagpapaisip sa'yo na karapat-dapat kang maging CEO? Eto na. Ang pag-alis ng problemang ito ay magbabayad ng utang ko sa pamilya Kiao. Ang daming tao, Ching Ya, hindi ka sumusubok na lutasin ang mga problema ng kumpanya. Sa halip, nagpapakita ka lang dito. Nag-e-enjoy ka? Hindi pa ang deadline na itinakda ng matanda. Oh, Ching Ya, sa tingin mo ba talaga kaya mong baguhin ang sitwasyon sa loob lang ng 3 araw? Ang kumpanya ay bilyon ng utang. Paano ka mananalo? Iminumungkahi ko na isuko mo ang posisyon ng CEO ng tahimik para hindi ka matalo ng sobra. Mr. Kiao, may plano na si Ching Ya. Hindi ko napansin kanina, kaya nandito rin si Miss Shen. Paano kung matulog ka sa akin at bibigyan ko si Ching Ya ng pagkakataon? Ikaw! Ang lakas ng loob mo saktan ako? Sino siya? Ang yabang, naglakas loob kang saktan ako? Magaling! Sino ang gago na maingay? Ang nakakainis. Oh, so nagtatrabaho siya sa kumpanya, di ba? Kapag naging CEO ako, sisibakin ko siya agad. Ilagay siya sa blacklist. Huwag na siyang kunin ulit. Kung gayon, mas mabuting suntukin pa kita ngayon para hindi ako magsisi mamaya. Ikaw. Teka, may tapang ka ba? Teka lang diyan. May ipapatawag akong manggugulo sa'yo. Hoy, Long, nabuli ako. Magdala ka ng 10 tao. Hindi, magdala ka ng 100. Kailangan mong ipakita sa kanila kung sino ang namumuno. Mr. Gu, salamat sa pagtaboy sa lalaking iyon. Pero simula ngayon, siguradong babalik siya. Hindi na ako mang-aabala kay Mr. Gu. Sige, aalis na ako. Hindi niya ako kailangan. Bakit ko pipilitin ang sarili ko? Hoy, Gusheng. Ikaw, dahil ba binubuli niya ako kaya mo siya hinampas? Hindi, Miss Shen, sobra ka na sa pag-iisip. Paalam. Kahit i-cremate, mananatiling buhay ang bibig ng lalaking iyon. Ji,
Tumawag lang ako at pumunta na rito ang mga security guard. Mamaya, haharangan namin siya sa pinto. Qingya, sigurado ka bang maaasahan mo ang mga ito? Baka dapat ko natawagan si Gusheng. Nasaan na ngayon ang basurang iyon? Tingnan natin kung may tapang pa siya. Itim na dragon si Qiao Yanbang pala. Ang sikat na pinuno ng Itim na Dragon Society ay nag-imbita sa kanya dito. Talagang pribilehiyo iyon. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko dapat pinayagang umalis si Gusheng. Nasaan ang lalaki yun? Hindi ko alam. Nasaan siya? Matagal. Dahil wala rito ang bastos na iyon, bakit hindi natin kunin ang babaeng ito at hayaan akong magsaya? Walang problema, pare. Hindi ko hahayaang mambastos ka kay Presidente Qiao. Lumabas ka, naglakas loob kang hamarang sa akin, umalis ka rito. Ah, lumayo ka! Ha? Sino? Sino ang pumalo sa akin? Binatang Zhang. Nambubuwisit sa babae? Anong klaseng kakayahan iyon? Mahaba. Ito ang lalaki. Kunin siya. Ang hina naman. Nagbato ng ilang mumunting bato. Napascream kayo. Kailangan kong gawin ito mismo. Hindi ako naniniwala na kaya mong labanan ng 100 sabay-sabay. Lakad na, mga kasama. Tao ba siya? Sakto. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako tuturuan ng leksyon? Amo, alam kong mali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Mapagbigay ka. Master, humihingi ako ng tawad. 3 milyon. Ituring nating pantay. Pakiusap, maawa ka. Matalino ka. Layas? Ang 3 milyong ito ay dapat manggaling sa yang batang si Qiao. Gusheng, buti na lang dumating ka sa oras. Ayoko lang na may utang na loob sa iba. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Ituring na lang nating pantay ang engagement natin. Ayos. Aalis na talaga ako ngayon. Paalam. Tapos na ang trabaho ko. Kailangan ko nang bumalik. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ikaw, aalis ka na lang ng ganyan? Ano pa? Ang pagpapawalang bisa mo ng engagement kay Qingya, hindi ba dahil sa akin? Hindi talaga. Miss Shen, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ang engagement natin ay inayos ng aking guro noong bata pa tayo. Ngayon, tapos na yon. Wala itong kinalaman sa iyo. Kaya tayo. Miss Shen, may mas mahalaga akong gagawin. Ang mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae, hindi ko pa pinag-iisipan sa ngayon. Siyempre, kung gusto mo ang reseta, maaari akong sumulat ng isa pa. Sa tingin mo ba ang gusto ko lang ay ang reseta mo? Gusheng, buwisit ka! Kumusta ang pakiramdam mo, tita? Nakahanap ako ng magagandang damo. Ayos lang ako. Maayos ba ang lahat ngayon? Nililinaw ko na, gumawa ako ng pabor para kay Miss Qiao. Ito ay pagbabayad sa kabutihan ng pamilya Qiao. Pero, sa tingin ko, hindi pa napuputol ang iyong mga ugnayang romantiko. Sino iyon? Tita, malapit na akong matapos. At siya. May ugnayan pa, alam mo ba? Tita, subukan mo ang ginawa ko. Karaniwan. Karaniwan. Tiyak na hindi masasanay ang tita ko. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang luto ni Ji ay bagay sa aking panlasa. Natutuwa akong nagustuhan mo. Tita, anong uri ng potion ng pag-ibig ang ibinigay niya sa'yo? Si Ji ay napakahusay, napakamakatuwiran. Hindi tulad mo, laging panggulo. Tita, paano naging panggulo si Gusheng? Sabihin mo sa akin ang lahat. Hoy, Shenzi, tigilan mo ang pakikialam sa aking mga bagay. Sabihin mo lang kung bakit ka nandito. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay
at wala akong maaasahan sa kumpanya. Gusto ko lang pumunta ka sa Kiao Group at tumulong. Tigil. Magtrabaho? Hindi pwede. Nagpapakaawa ka, hindi iyon gagana. Sige na. Kailangan kong kumatawan sa kumpanya sa isang promotional event. Ang isa sa mga kliyente ay si Jiang Tianbao. Dahil sa pamilya Jiang, palagi siyang humahawak sa akin. Gusto ko lang magpanggap kang nobyo ko at tulungan akong harapin ito. Ano? Hindi ba iyan si Shen Ziyi, ang panganay na anak ng pamilyang Shen? Ang makita ay maniwala, napakaganda niya. Narinig ko na si Young Master Zhang ay lubos na nahuhumaling sa kanya. Lubos na nahuhumaling. Nakakainis naman. Sino yung lalaki sa tabi niya? Hindi ko pa siya nakita sa Haicheng dati. Kung hindi dahil sa tita ko, hindi ko siya tutulungan. Ano? Huwag mo na isipin. May totoong trabaho ako. Walang oras para sa mga laro mo. Tulungan mo akong harapin si Zhang Tianbao at hindi na kita aabalahin pa. Usapan? Kailangan mong tumulong. Sige, ipapangako kong aasikasuhin si Zhang Tianbao. Pero hindi ka na pwedeng dumikit sa akin. Kumain na tayo. Si Gusheng ang bahala. Kung gayon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pamilyang Zhang na iyon. GE, napakaganda mo ngayon. Ang galing. Bagay tayo. Jiang Tianbao, narito ako ngayon bilang representante ng kumpanya sa handaan na ito. Pakiayos ang iyong sarili. Sa Haicheng, sino pa ba ang maaari mong lapitan bukod sa akin? Magtanong ka sa paligid. Kung wala ang pahintulot ko, sino ang maglalakas loob na pakasalan ka? Maliban sa pag-asa sa impluensya ng pamilyang Zhang, ano pa ba ang meron ka? Tama, umaasa ako sa pamilyang Zhang. Sa Haicheng, anumang bagay na pagtuunan ng pansin ng pamilyang Zhang ay dapat mapunta sa pamilyang Zhang. Umalis ka. Ikaw, ikinakaya mo akong saktan? Masyadong madaldal. Hindi ko inaasahan na makakita ng ganoong sorpresa dito. Siya ang anak ng pamilya Zhang noon. May tapang ka, bata. Sa Haicheng, ang pamilya Zhang ko ang batas. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag hinamon mo ang langit. Pasensya na, hindi ko pa narinig ang kahit anong pamilya Zhang. Baliw ba ito? Hindi niya kilala ang pamilya Zhang. Makipag-away sa pamilya Zhang at malaki ang gulo niya. Tiyak na mamamatay siya ng masakit. Anong kamay ang ginamit niya sa pagsuntok sa akin? Gusto ko ang kamay na iyon. Ano, gusto mo rin ito? Isasama ko na. Mr. Miyamoto, umaasa ako sa'yo. Pinsalain mo siya para sa akin. Gusto ko lahat ng paa at kamay niya mabalik. Tiyak na patay na ang batang ito ngayon. Narinig ko na si Miyamoto ay isang mandirigma ng Sakura. Kapag humampas siya, kamatayan o kapansanan ang resulta. Gusheng, ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi ko na kailangang magtaas ng daliri. Anong nangyayari? Anong salamangka ang ginamit mo? Wala kang kwenta. Papatayin kita. Nako, iyan ang mandirigmang Sakura. Ikaw, nangangahas ka bang hayaan akong tumawag? Sige, tawagan mo ang tatay mo. Luma at bagong mga away, aayusin natin lahat. Okay, sinabi mo yan. Kumusta, tatay? Talagang natalo niya ang Sakura martial artist. Hindi talaga siya ordinaryo. Kaya pala siya mayabang. Bata pa, ang pamilya Zhang ay umaasa sa, hindi sa Sakura martial artist. Umaasa sila sa mga sinaunang mandirigma. Mga sinaunang mandirigma. Isang sinaunang mandirigma na kayang humarap sa 100 na tao. Mga ordinaryong tao tulad natin, kung sakaling humarap tayo sa isang sinaunang mandirigma, kahit na 10,000 tao ang pumaligid sa kanila, hindi man lang natin mahawakan ang isang daliri nila. Gusheng, narinig ko lang, laging may dala si Jiang Guobiao na mga sinaunang mandirigma. Ito ang pamilya Jiang na pundasyon para manatili sa Haicheng. Gusheng, alam kong may kakayahan ka, pero wala kang ideya kung gaano kalakas ang mga sinaunang mandirigma. Ito ang lahat ng ipon ko. Kunin mo ang pera, gamitin mo ang kotse ko, at magtago sa ibang lungsod sa ngayon, okay? Hindi ko inaasahan na siya ay naging tapat at dedikado sa akin. Binigyan pa niya ako ng kanyang ipon. Sa pagkakataong ito, hindi dapat kita hiniling na tumulong. Isinama kita dito, dapat umalis ka na. Hindi ako gagawa ng masama ni Jiang Tianbao. Tatakpan ko ang iyong pag-atras. Gusto kong makita kung sino ang mga has umalis. Tatay,
Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Mang-insulto sa pamilya Zhang at magbabayad ka ng halaga. Sa mga taong ito, tanging ang taong ito ay may enerhiya sa kanyang katawan. Iyon dapat ay ang sinaunang martial artist na binanggit ni Shenzi. Ang pamilya Gu ay laging nakabatay sa hitsura ng mukha, kaya talaga hindi ko alam kung ang sinaunang martial artist na ito ay sapat para ako makalaban ngayon. Gusheng, anong oras na? Paano ka pa nagkakagana kumain? Pagkatapos kong mabusog, magkakaroon ako ng lakas para kalabanin siya. Tatay, binugbog niya ang mga bodyguard na inayos mo at sinuntok niya ako sa mukha. Ito ay hindi paghampas sa akin. Ito ay paghampas sa iyong mukha. Ito ay pagsampal sa mukha ng pamilya Zhang. Matapang siya. Huwag magmadali. Hayaan siyang kumain ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang huling pagkain. Medyo mahinahon ang batang ito. Ang pinuno ng pamilya Zhang ay nagsasalita, at hindi man lang siya kumikibo. Sa palagay ko, alam niyang wala na siyang pag-asa. Kaya kumakain siya hanggat kaya niya ngayon, para hindi siya mamatay na gutom. Gusheng, pasensya na talaga. Kasalanan ko lahat na isali ka rito. Mr. Bai, mangyaring makialam. Turuan mo siya ng leksyon. Itong walang galang na bata. Babae, naalala mo ito, ako, Gusheng, nangangako na gagawin ang isang bagay, at tiyak kong gagawin ito. Mula ngayon, ang pamilyang Zhang ay hindi na magdudulot ng gulo. Ang batang ito ay medyo nakapagpapaalala sa dating pinuno ng pamilyang Gu. Imposible iyan. Nawasak na namin ang pamilyang Gu. Talagang walang paraan na may nakaligtas. Jiang Guobiao, ang utang na dugo ng pamilyang Gu, hinding-hindi ko makakalimutan. Nagmaster ako ng walang kapantay na martial arts sa bundok Longhu, para lang humingi ng hustisya sa iyo. Binata, dahil may kasanayan ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit, kailangan mong gumapang, lumuhod, at sumamba ng 200 beses sa aking binatang amo. Pagkatapos, hahayaan kitang mamatay ng buo. Matanda, buhay ka pa sa edad mo? Paano ako mamamatay? Binata, kahit na ang bagong silang na guya ay hindi takot sa tigre, ito ay Haicheng. At kung gusto mong mabuhay sa lansangan, makakakita ka ng dugo. Hindi lahat ay maaaring mangibabaw dito. Bailao, gusto kong putulin mo ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Gawin siyang lumpo. Pagkatapos, itapon siya sa dagat. Binatang amo, makasisiguro kayo, mamaya ko ibibigay sa inyo ang kanyang mga kamay at paa upang mawala ang inyong galit. Ang daming kalokohan. Pwede bang bilisan mo? Kailangan ko pang umuwi para kunin ang labada. Dahil gustong-gusto mong mamatay, sige, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako nakakuha ng ganyang malaking reputasyon. Mag-ingat. Gumalaw na ang matandang Bai. Noong nakaraan, ang mga Bai na iyon ay humabol. Ang kanilang abo ay nakakalat kung saan-saan. Si Matandang Bai, ang sandigan ng aming pamilyang Zhang. Siya ang aming haligi. Sa kanyang pagkilos, wala na tayong dapat ipag-alala. Ito, Kavili-vili ito. hindi ko inaasahan na kaya mong tumanggap ng isang palad ko. May husay ka naman pala. Hindi ko naisip na makikita ko isang maalamat na sinaunang martial artist na kumikilos. Ngayon, nasaksihan natin ang lakas ng Matandang Bai. Talagang sulit ang mabuhay. Ito, anong nangyayari? Yan lang ang kaya mo? Mamatay sa kamay ng isang nakapag-unlock na 3 sa 9 na Dragon Lock ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Matandang Bai. Ayos ka lang ba? Ako, naputol ang aking mga meridian. Nasira ang aking kultibasyon. Ito, ang taong ito ay isang dalubhasa. Ang pamilyang Zhang hindi na maliligtas. Matandang Bai. Huwag kang lalapit. Master Zhang, inaasahan mo pa bang yumuko ako ng 200 beses sa iyo? Hindi na kailangan. Ikaw ay walang utang na loob na anak. Nagdala ka ng ganoong kapahamakan sa pamilya Zhang? Dapat ay ang walang utang na loob na anak ang yumuko ng 200 beses sa iyo. Bilisan mo, yumuko ka sa iyong mga ninuno. Mali ang iyong pinagyuyukuran. Miss Shen, nagbulag-bulagan ako na parang tanga. Ako ay isang palaka na naghahangad sa sisne. Pakiusap, patawarin mo ako. Iiwas ako sa daan mo mula ngayon. Madam, pakisabi naman. Sana maalala mo ang sinabi mo ngayon. Oo. Maalala ko ito habang buhay. Ang sama ng loob na ito, babayaran ko ng 100 beses sa darating na panahon. Kung ganoon,
Sandali lang, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Pakiusap. Pakawalan mo na kami. Ako, Django Obiao, sumusumpa sa langit na hindi ko hahayaan ang aking anak na guluhin pa si Miss Shen. Mula ngayon, saan ka man naroroon, ang pamilya Zhang ay mananatiling malayo. Ngayon, ang iyong pamilyang Zhang ay mawawasak. Gu Cheng, dahil tinuruan mo na sila ng leksyon, hindi na sila maglalakas loob na magdulot ng gulo. Bakit hindi na lang sila pakawalan? Pakawalan sila. Gu Cheng, ang pamilyang Zhang ay hindi basta-basta mahawakan. May malapit silang ugnayan sa pamilyang Li. Ang pamilyang Li ay isa sa 4 na dakilang pamilya. 4 na dakilang pamilya. Ang 4 na dakilang pamilya ang eksaktong hinahabol ko. Noon, hindi nila balak bigyan ang aking pamilyang Gu ng paraan palabas. Gu Cheng, mayroon kang hindi alam. Ang 4 na pamilyang ito ang nangunguna sa mundo ng negosyo. Ang lahat ng naririto na pinagsama-sama ay hindi man lang isang bahagi ng kanilang kapangyarihan. Kahit papaano may sentido ang babaeng ito, hindi ako naniniwala na talagang gagawin ng batang ito ang lahat para sirain ako. Ang pamilyang Zhang ay sinusuportahan ng 4 na dakilang pamilya. Walang mangahas na galawin kami. Sa kasamaang palad, ako ang magwawasak ng langit. Gu Cheng, sandali lang. Gu Sheng, hindi mo pwedeng patayin ang mag-amang Zhang ngayon. Noong dumating ako kanina, nakita ko sa malapit ang mga pulis na nagpapatrol, kaya kita pinigilan ng madalian. Ang pagharap sa pamilya Zhang ay hindi maliit na bagay. Kung magdulot ito ng gulo at maalarma ang mga tao sa labas, magiging problemado. Guro, maging mapagbigay ka po. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Ipinapangako ko, mula ngayon, hindi na ako lalapit sa harap mo. Gu Sheng, pabayaan mo na sila ngayong araw. Pagkatapos, maghanap tayo ng pagkakataon para harapin ang pamilya Zhang. Sige, kaya't hahayaan natin sila ngayon. Pero, hindi ko kayo basta-basta papayagang umalis. Kung gayon gawin natin ito, maglaro kayo ng bato-bato pick. Ang mananalo ay sasampalin ng matatalo. Walang pagpipigil. Ano ang problema? Bakit hindi pa kayo nagsisimula? Simulan na, simulan na. Magsimula na tayo. Tay. Walang utang na loob na anak, naglakas loob ka bang paluin ang sarili mong ama? Tay, hindi ko gusto. Ito. Umalis na tayo. Umalis na. Gu Sheng, ngayon, salamat. Malinaw na hindi ko siya gusto. Binawi ko ang engagement. Kaya bakit hindi ako masaya? Zihi, uuwi na ako ngayon. Sige, mag-ingat sa pagmamaneho. Paano kung hindi ko binawi ang engagement noon? Ako kaya ang nasa tabi ni Gu Sheng ngayon? Ako kaya? Buti na lang magaling ka. Kung hindi, nasa panganib tayo ngayon. Hindi natin pinatay ang mag-amang Zhang ngayon. Tiyak na maghihiganti sila kay Shenji. Natatakot ako na hindi nila patatawarin ang pamilya Qiao, saktan ang ugat, ang pamilya Zhang. Kailangan kong wasakin sila. Gu Sheng, napansin ko, sa piging, hindi ka talaga kumain ng sapat. Hayaan mong tratuhin kita ng pagkain. Shenji Yi, ang huling bayad para sa iyong kumpanya ay maaring ayusin. Pumunta ka rito. Paano kung? Ikaw na ang bahala doon. Pwedeng ibang araw na lang tayo maghapunan. Sige, okay lang. Aalis na ako ngayon. Ang pamilya Zhang handa ng lipulin. Tay, dapat pumunta tayo sa pamilya Li ngayon din. Hilingin sa pamilya Li na kumilos. Sila ang bahala kay Gu Sheng. Ngayon, ginawa niya tayong kahiya-hiya. Hindi ko talaga matatanggap ang insultong ito. Dapat siyang magbayad ng 10 beses, 100 beses. Sige, bukas, maghahanda ako ng masaganang regalo. Pupunta sa pamilya Li para humingi ng tulong. Gusto ko patay ang batang iyon. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang bahala sa kanya. Linte, akala niya wala akong magagawa sa kanya, di ba? At si Shen Ji, ako mismo ang huhuli sa kanya at ihahatid sa iyong kuwarto. May lakas ka pa ba ng loob na mag-isip ng masama? Sino? Ano? Hindi ba't nag-uusap kayo kung paano ako patayin? Hindi mo ba ako nakikilala ngayon?
Ikaw pala. Ikaw, paano ka nakapasok? Naglakad lang ako, syempre. Ako, binabalaan kita. Bahay ko ito. Hindi ito lugar para magwala. Ngayon, kami sa harap ng maraming tao lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Hindi ba't nangako ka na pakakawalan kami? Tama iyan. Hindi ba't sinabi mo na hindi mo kami papatayin? Hindi mo pwedeng baliin ang salita mo. Bukod pa, ako ay pinarusahan ni Kiao Qingya. Tingnan mo namamaga ang mukha ko. Brush na gintong sinulid na buhok ng lobo. Ginagamit ito para kunin ang inyong mga buhay. Hindi naman ibig sabihin na masama ang pakikitungo ko sa inyo. Wala naman talaga kaming ginawa. Teka, sobra na yan. Mas mabuting magkaayos na lang tayo. Magkaibigan na tayo. Simula ngayon, kahit anong sabihin mo, susunod ang pamilyang Zhang sa mga utos mo. Anong sinabi mo? Kailangan ko bang ulitin? Ako, nagdadaldal lang ako. Ideya yan ng tatay ko. Wala akong kinalaman dyan. Ikaw, walang utang na loob na anak? Kung ganoon, hindi ako takot sabihin sa'yo. Ang pamilyang Lee na binanggit natin ay hindi basta-basta igigiho ng isang tao. Pwedeng yugyugin? Tama, sa kapangyarihan ng pamilyang Lee, ang pagdurog sa'yo ay parang pagdurog ng isang insekto. Hindi ka mangahas gumawa ng kahit ano sa amin. Sinabi mo, ang pamilyang Lee galing sa Haicheng. Tama. Ano? Natatakot ka na ba? Ang tagumpay ng pamilyang Zhang ngayon ay dahil lahat sa suporta ng pamilyang Lee. Ang mga pamamaraan ng pamilyang Lee ay malayong lampas sa naiisip ng isang mortal tulad mo. Sa isang kumpas ng kanilang kamay, madudurog ka. Ang pamilyang Lee ay may hindi mabilang na mga master ng sinaunang martial arts. Bawat isa ay mas malakas kay matandang bay. Kaya mong talunin ang isang matandang bay, pero kaya mo bang talunin ang 100? Kaya? Natatakot ha? Ang yabang mo kanina. Ngayon, tulungan mo akong tumayo at dalhin mo ako sa ospital para magamot. Pagkatapos, sa tabi ng kama ko, paglilingkuran mo ako ng mabuti. Pwede pa akong maglagay ng magandang salita para sa iyo sa loob. Tama. Kung gayon, magpapasalamat ka sa amin. Tama na ba ang usapan? Anak, mukhang malas ako ngayon. Dumating ako dito ng gabi na. Ano sa tingin mo ang dinala ko? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit mo pinapatay ang pamilya Zhang? Dahil ba sa handaan, may ginawa ang anak ko kay Shen Jiyi? Hindi ito personal. Jiang Guobiao, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Naalala mo ba, dahil tumanggi silang sumali sa korupsyon, ang mag-asawang Gu na itinulak mo sa kamatayan? Naalala mo ba 5 taon na ang nakalipas? Kung paano mo tinapakan ang ng pamilyang Gu, mga buto at dugo ng buong angkan, upang maging isa sa mga dakilang pamilya ng Haicheng? Ikaw ang nawawalang anak ng pamilyang Gu. Paano ito nangyari? Hindi ba patay ka na sa apoy na iyon? Nang walang bakas? Hindi lang ako nakaligtas, naging kahalili ako ng Heavenly Master ng Longhu Mountain. Mahirap paniwalaan, di ba? Huwag mo akong takutin. Magiging alipin kita, gagawin ko kahit ano. Handa akong magbayad. Patawarin mo ang aking buhay. Kung mamatay ka, ang iyong mga kasalanan ay mawawala kasama mo. Susunod, ang pamilyang Lee. Uy, Gusheng, nasa opisina ako ng CEO ng Lee Group. Halika't iligtas mo ako. Lee Group. Mr. Lee, maging diretso tayo. Ayon sa ating pinirmahang kontrata, Lee Group, 1 linggo na ang nakalipas. Dapat ay naisali na sa akin ang natitirang 50 milyon, pero wala pa ring galaw hanggang ngayon. Alam ko, pero kailangan talaga ng Kiao Group ang kapital na ito upang mapanatili ang takbo ng kumpanya. Kaya, hindi ko pa rin maibigay sa iyo ang bayad na ito dahil hindi ko pa nakukuha ang gusto ko. Ang mga produktong ipinangako namin sa iyo ay naihatid na sa tamang oras. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Mr. Lee, kung ano iyon. Simple lang. Gusto kitang maging babae ko. Liliang Chen, huwag kang lumampas. Lumalampas ako? Ito ang aking teritoryo. Ginagawa ko ang gusto ko. Uy, Gusheng, nasa opisina ako ng CEO ng Lee Group. Halika't iligtas mo ako. Ano ang gagawin mo? Liliang Chen, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Siyempre, gagawin ko ang gusto ko sa'yo. Pinabalaan kita. Kung mangahas kang saktan ako, babayaran ka ng pamilya Shen. Pamilya Shen? Katawa-tawa.
Ako ang panganay na anak ng pamilya Lee. Kailangan ko lang iangat ang aking munting daliri at ang iyong pamilya Shen mawawala mula sa Haicheng. Ngunit kung ikaw ay kumilos ng maayos at maglingkod sa akin ng mabuti, hayaan mo akong matikman ang lasa ng numero 1 kagandahan ng Haicheng. Kung gayon, ang pag-angat ng pamilya Shen ay malapit na. Li Liangchen, hayop ka. Tinawag ko lang ang asawa ko. Tinawag ko na siya. Darating siya. Anumang sandali. Gusto kong makita kung sino ang mga has na humawak sa akin. Li Liangchen. Ang asawa ko ay napakalakas. Siya ay isang bihasang manlalaban. Bubugbugin ka niya hanggang sa malaglag ang mga ngipin mo. Ang katawa-tawa naman. Sa Haicheng, sino ang mga has na makialam sa mga gawain ng pamilya Lee? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti. Sino yan? Sinira mo ba ang plano ko? Gusheng, Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung kaninong lugar ito? Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ngayon din. Lalakas loob mong galawin ang mga tao ko? Naghahanap ka ng kamatayan? Kukunin ko si Shenji, sino mang pumigil sa akin, mamamatay. Alam mo ba kung sino ako? Pinakialaman mo ako? Titiyakin kong hindi mo makikita ang araw bukas. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano pang hinihintay mo? Tawagin mo ang mga tauhan. Patayin siya. Ngayon, ano ang gusto mong gawin sa kanya? hilayin siya para hindi na siya makagawa ng kasamaan. Hoy Shen Ji. Sinasabi ko sa iyo, maaaring hindi kita magalaw, pero kaya kong lipulin ang pamilya Shen. At ngayon nananakot ka pa rin sa akin? Tio Zhang, nandito ka na sa wakas. Bilisan mo, patayin mo ang hampas lupa na yan. Oo, binata. Sino ang matapang manggulo sa ating binata? Iwan mo ang buhay mo dito. Sana ay iligtas ko ang iyong buhay, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Hoy, Gusheng, teka, kailangan pa ni Li Liangchen na maglipat ng pera sa Qiao Group. Kung wala ang pagbabayad na ito, masisira ang chain ng kapital ng Qiao Group. Isipin mo na itong bayad bilang iyong pantubos. Mabubuhay ka pa ng isang araw. Hindi ka ba masaya? Masaya, masaya. Kung masaya ka, gawin mo na. Tara. Walang problema. Tara na. Kunin mo ang aking telepono. Kailangan kong tawagan ang tatay ko. Dadalin ko ang dalawang ito, ang gwapo at ang maganda, at papapatayin sila. Tatay, si Shen Ji at ang kanyang kasintahan. Binugbog nila ako. Ano? Binugbog ka nila. Magpapadala ako ng tao para patayin siya agad. Oh, Inayos mo ang isang malaking bagay para sa akin. Salamat, Gusheng. Walang anuman. Naayos ko na ang problema mo. Kaya hindi mo na kailangang abalahin ako. Gusheng, nakakainis ka talaga. Sige, tara na. Ang bilis mo namang dumating. Siguro hindi ka pa kumakain. Hayaan mong ilibre kita sa Haicheng's pinakamahusay na pribadong kusina. An? Tingnan mo, Miss Shen, tinanggihan kita ng malinaw, at mabait ka pa rin sa akin. Delivery guy lang ako. Hindi bagay para sa isang babae tulad mo. Ikaw, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras mo sa akin. Bahala ka. Ayoko nang ilibre ka. Nagbibiro lang ako. Nagugutom na ako. Tara, kumain na tayo. Ang plastic mo? Ganyan talaga ako. Hindi gaya ninyong mga sosyal, siguradong magkaiba. Gusheng, mag-ingat ka. Z. Wala akong silver needles. Hindi ko magamit ang 9 dragon needle technique. Ano ngayon? Kailangan ko lang i-unlock ang 3 pang 9 dragon locks. Tapos magagamit ko na ang paraan ng pag-condense ng mahiwagang enerhiya sa mga karayom para maisagawa ang 9 dragon revival. Sabi ng master ko noon, ang pinakamalaking problema ko ay hindi ko makontrol ang sumisiglang mahiwagang kapangyarihan sa loob ko. Sino ba namang mag-aakala na ang paggamot na ito ay magiging isang blessing in disguise? Nalutas na ang problema ng pagkawala ng kontrol sa aking kapangyarihan. Z. Iniligtas mo ako. Muntik ko nang makalimutan.
Isa ka ring manggagamot ng himala. Gusheng, sino ka ba talaga? Marunong ka ng panghuhula, medisina, feng shui, at martial arts. Pero pinili mong manatili sa maliit na lungsod sa tabing dagat nagde-deliver ng pagkain para mabuhay. May sikreto akong hindi ko masabi. Naiintindihan ko. Gusheng, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Hindi na kita aabalahin. Si Ji ay isang mabuting babae. Handa pa siyang sumalo ng bala para sa akin. Pero ako, dahil sa isang katawa-tawang dahilan, pinagpatuloy ko siyang tanggihan. Sa totoo lang, ang paghihiganti at pagtanggap kay Ji ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang pagkabaril kay Ji ngayon ay dahil sa aking kapabayaan. Gusheng, hindi na mahalaga ang nangyari dati. Tayo na. Tapusin na natin dito. Hinila ko siya sa ganitong gulo. Hindi ko pa siya nakita na may ganyang maputlang mukha. Siguro dahil kanina, sobra ang ginamit niyang enerhiya para pagalingin ako. Kung hindi ko siya inistorbo, hindi siya madadamay sa ganitong gulo. Ji, Dati, ako ang laging nang-aabala sa'yo na humihingi ng tulong sa lahat ng uri ng problema. Ngayon, ako ang humarap sa bala para sa'yo. Pantay na tayo ngayon. Wala na tayong utang sa isa't isa. Simula ngayon. bakit mo nasabi iyon? Sabi nila, kapag nasa sandali ng buhay at kamatayan, maraming bagay ay nagiging walang saysay. Ganon din ako. Sa saglit na iyon ng buhay at kamatayan, bigla akong parang nakaintindi ng maraming bagay. Sa totoo lang, hindi naging madali para sa atin ang magkita. Ang paglalakbay ay mas katawa-tawa. Walang nararamdaman sa pagitan natin. Pagod na ako sa larong ito. Ngayon, pakawalan mo na ako at palayain mo na rin ang sarili mo. Ngayon, matapos ang lahat ng pangyayari sa pamilya Zhang at Li, ang relasyon natin sa Haicheng ay alam na ng lahat. Ikaw, hindi ka ba natatakot na wala kang makitang nobyo sa hinaharap? Wala ka nang pakialam doon. Ang kapalaran ng mga anak ng mga marangal na pamilya ay laging isang kasal para sa alyansa. Ikaw at ako, walang kinabukasan. Umalis ka na lang. Pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Dahil nagdesisyon ka na, igagalang ko ang desisyon mo. At nagamot ko na ang mga sugat mo. Dapat kang magpahinga ng mabuti. Sa ilang araw, babalik ako para makita ka. Umalis talaga siya. Kailangan ko nang harapin ang sapilitang kasal sa pamilya Lee. Gusheng, mag-ingat ka. Wala namang pagmamahalan sa ating dalawa. Napapagod na ako sa larong ito. Ngayon, pakawalan mo na ako at palayain ka. Gusheng, tingnan mo kung sino ang nandito. Kiao Chinya, Gusheng, hindi ba't manghuhula ka? Hindi mo ba kinakalkula kung ano ang mangyayari sa pamilya Shen ngayon? anong problema sa pamilya Shen? Wala akong pakialam doon, at hindi ko na kailangang kalkulahin iyon. Hindi mo ba alam na magpo-propose si Liliang Chen sa pamilya Shen ngayon? Ang proposal ni Liliang Chen ay wala akong kinalaman. Gusheng, hindi lang ikaw ang bulag, ang puso mo rin ay bulag. Hindi mo ba nararamdaman ang tunay na damdamin ni Ziyi para sa iyo? Tama ba? Alam mo ba na pag-alis mo noong araw na iyon, ang una ni Ziyi ay basang-basa ng kanyang luha? Siya ang nag-imbita ng hiwalayan, iginagalang ko lang ang kanyang kagustuhan. Gago ka, talagang bulag ka. Hindi mo ba masabi na ang mga salita ni Ziyi ay pawang hindi totoo at tawag mo sa sarili mo ay manghuhula? Mapapahamak kang maging delivery guy magpakailanman. Kung ganyan ang sinasabi mo, ibig sabihin ba may higit pa rito? Sa tingin mo ba gusto ni Ziyi na makipaghiwalay sa iyo? Iyon ay dahil naisip niya na ang pagbaril sa iyo ay kasalanan niya. Gusto kanya palagi sa kanyang puso. Hindi mo ba alam iyon? Ganyan pala. Nasabi ko na ang aking sasabihin. Bahala ka na ngayon. Tita, alis na ako. Ano? Kailangan mo akong sumama sa iyo? Hindi ko kailangan. Kung may lakas ka ng loob, bumalik kayong magkasama. Sige. Susubukan kong magdala ng ilan pang tao para sa tsa. At mayroon ka ng mga tao agad? Ziyi, narinig ko na nasaktan ka. Nagdala ako ng maraming tonic mula sa ibang bansa. At mga regalo, lahat ng gusto mo. Hindi na kailangan ang pag-aalala ni Mr. Lee. Ziyi, ngayon ang engagement. Tingnan mo kung gaano kabuti si Mr. Lee sa iyo.
Ang pagpapakasal kay Mr. Lee ay iyong kapalaran. Isang bagay na hindi makukuha ng maraming tao. Kailan ko sinabi na magpapakasal ako sa kanya? Ji, ang pagpapakasal kay Mr. Lee ay ang pinakamahusay na kapalaran sa iyong buhay. Binabalaan kita. Si Lolo ay hindi babalik sa anumang oras. Walang tao rito na mag-spoil sa iyo ngayon. Ako ang magpapasya kung sino ang aking pakakasalan. Hindi mo kailangang mag-alala, Ginoong Lee. May boyfriend ako. Mangyaring umalis ka. Ang tapang mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa harap ni Mr. Lee? Saan ka nagkaroon ng boyfriend? Ang mga bagay pampamilya ay hindi dapat ikaw ang manghimasok. Kailangan mong makipagtipan kay Mr. Lee ngayon. Mr. Lee, pasensya na sa kahiyan. Nagbibiro lang si Ji sa iyo. Huwag mong pansinin. Ayos lang. Ji, malapit ka nang maging asawa ko. Siyempre, mahalaga iyon sa akin. Mr. Lee, hindi ako nagbibiro sa iyo. Hindi ako maaaring makipagtipan sa iyo ngayon. Mangyaring umalis ka. Shen Ziyi, sinasabi ko sa iyo, huwag kang walang utang na loob. Zihi, tama na. Gusto ka pa ring pakasalan ni Young Master Lee. Dapat kang magpasalamat. Walang katuturan. Ang bagay na ito ay mabuti para sa iyo at sa ating pamilya. Nakabubuti ito sa magkabilang panig. Tita, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kasal ko. Si Lolo na ang magpapasya para sa akin. Mukhang hindi masaya si Miss Shen. Hindi ba ninyo ito pinag-usapan ng una pa? O sadyang hindi ninyo nirerespeto ang aming young master? Hindi naman. Paano namin magagawa? Ang buong pamilya namin ay labis na masaya. Mas mabuting umayos ka. Kung hindi na ako magiging mabait. Butler Wang, pasensya na. Ang batang ito ay suwail mula pa noong bata siya. Mangyaring unawain. Ngayon ay kailangan mong magbigay ng paliwanag. Ito ay desisyon ng pamilya. Isang opisyal na bagay. Wala kang karapatang tumutol. Desisyon ba talaga ito ng pamilya? O may masamang hangarin ka ba? Gusto mo lang sumabit sa laylayan ng pamilya Lee. Isinasadula ang kasal na ito. Walang modo. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa mga nakatatanda? Ngayon ay kailangan kong turuan ka ng leksyon. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ko siya pakakasalan. Ang dramang ito ng pamilya Shen ay talagang nakakaaliw. Z. Siya ang sumubok na patayin ka kanina. Guwardiya. Patay na ba lahat ng guwardiya sa labas? Sino ang nagpapasok sa kanya? Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. G, nandito ako para guluhin ang kasal. Walang hiya. Anong liblib na butas ang pinanggalingan mo? At sa tingin mo makakapag-asawa ka sa pamilya Shen? Para kang palakang naghahangad ng sisne. Panaginip lang yan. Bagay kami ni Z. Mahal talaga namin ang isa't isa. Sino ka ba sa tingin mo? Ang pamilya Lee ay may malaking kapangyarihan. Ang pagpapakasal ni Ji kay Young Master Lee ay isang biyaya mula sa ilang buhay. Sino ka ba? Akala mo, kaya mong makipag-agawan kay Young Master Lee? Gu Sheng, sasabihin ko sa iyo, sa lipunang ito, pera at kapangyarihan lang ang nagpapasya. Ano naman kung magaling kang lumaban? Ano ang kaya mong gawin para labanan ako? Kaya ko pa rin kunin ang babae mo. Sige, aayusin natin yan mamaya. G, isang pamilya na pera lang ang inaalala at hindi nirerespeto ang gusto mo ay hindi karapat-dapat na manatili ka. Sumama ka sa akin, aalagaan kita. Sige, sasama ako sa iyo. Huwag mong isipin na dahil lang natalo mo ang ilang martial artist tulad ni Mr. Zhang, akala mo ay napakagaling mo na. Sasabihin ko sa iyo ang mga martial artist tulad ni Mr. Zhang, marami ang angkan ng linyan. Ano pa ang hinihintay mo? Turuan mo siya ng leksyon para sa batang Panginoon. Patayin siya. Gu Sheng, sa dami ng martial artist dapat kang umalis agad. Hindi kita maaaring idamay dito. Huwag kang mag-alala kahit saan ako naroroon, si Gu Sheng. Walang mangahas na saktan ka at walang makapaghihiwalay sa atin. Ano ang tinatamad-tamaran mo? Kunin siya. Kung lalaban kayo, bilisan nyo. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Paano nangyari ito? Itong mapangahas na tanga, naglakas loob kang gatungan ang isang tao mula sa angkan ng Lee. Mamamatay kang walang libingan. Liliang Chen, ang mga basurang ito na dinala mo ay walang silbi. Kung gusto mong lumaban, gawin mo na. Huwag mo akong biguin. Mukhang minamaliit kita, sige. Hintayin mo lang. Masyadong malakas ang taong ito. Natatakot ako. Kailangan nating tawagin ang ninuno para harapin siya. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, kung papatayin mo ako ngayon, hindi ka patatawarin ng angkan ng Lee. Liliang Chen, dapat mong bayaran ang iyong ginawa. Gu Sheng, hindi mo siya pwedeng patayin.
Siya ang panganay na anak ng pamilya Lee. Kung mamatay siya dito, ganap tayong mang-insulto sa pamilya Lee. Lahat tayo ay mapapahamak. Gu Sheng, tama si Tio. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot lamang ng higit na alitan. G, kung hindi ko siya papatayin ngayon, tiyak na patuloy niya tayong aasarin mamaya at gaganti ng mas matindi. Gu Sheng, nakikiusap ako sa iyo. Gu Sheng, basta't palayain mo siya, ang pamilya Shen ay nasa iyong awa. Mula ngayon, hindi kita pipigilan na makasama si Ji. Baliw ka! Pambihira ka! Sinaktan mo si Yang Master Lee? Ang pamilya Lee ay hindi ka papatawarin. Hahabulin ka nila at papatayin. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi ko kailangan na sila ang sumunod sa akin. Pupunta ako sa pamilya Lee at aayusin ko ang alitan ng mag-isa. Wala kang alam. Ang pamilya Lee ay maraming mga dalubhasa. Akala mo sa iyong kaunting martial arts, maaari kang lumaban sa kanila? Kahit ano pa ang sabihin mo, ngayon, si Liliang Chen ay dapat mamatay. Gu Sheng, ano ang gagawin mo? Sabihin ko sa iyo, kung patayin mo ako ngayon, ang pamilya Lee ay hindi ka papatawarin. Baliw siya, sira ulo. Hindi niya tayo isasama dito, di ba? Tay, bilis na tayo. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Gu Sheng, pinatay mo talaga siya? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Pero hindi ka pababayaan ng pamilya Lee. Tumakbo ka. Hindi kita maaring isama dito. Kailangan mong magtiwala sa akin. Nagpabaya ba ako sa iyo dati? Nagtitiwala ako sa iyo. Ayos, isang problema ang naayos. Matagumpay ang pagdukot sa nobya. Tara na. Hoy, puno ng pamilya. Patay na ang batang Panginoon. Ang pamilya Shen ay haharap sa galit ng pamilya Lee. G, wala ka nang mapupuntahan ngayon. Una, puntahan mo ang iyong matalik na kaibigan. Manatili ka muna sa bahay ni Xiao Qingya ng ilang araw. Kapag naayos ko na ang pamilya Lee, hahanapin kita. Siya? Mag-ingat ka. Kapag naayos ko na ang pamilya Lee, malalaman ko ang katotohanan noon. Liruoxwan. Ang komportableng buhay ngayon ng iyong pamilya Lee ay itinayo sa aking pamilya, gutambak ng buto. Buto ng buong angkan namin. Ngayon malalaman ko ang katotohanan ng nangyari noon. Liruoxwan. Gu Sheng, paano ka nakapasok? Tinatanong kita, sino ang kasali sa masaker ng pamilya Gu 10 taon na ang nakaraan? May parte ka ba doon? Oo, ako yun. Ano ang magagawa mo? Kahit hindi ako, ano ang magagawa mo? Anong silbi ng pagpunta mo rito? Dumating ka. Hindi mo lang ako mahawakan, naglalakad ka patungo sa iyong kamatayan. Tama na ang usapan. Sabihin mo na. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Nagpapakabayani ka. Mga gwardiya. Isang grupo ng matatandang lalaki, isa-isa ba kayong lalapit? O sabay-sabay? Binata, huwag kang mayabang. Kung hindi ako mayabang, magiging bata pa ba ako? At saka, may karapatan akong maging mayabang. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ang tapang mo. Ito. Imposible. Hindi pwede. Lahat kayo, sabay-sabay na atake. Bilisan nyo. Talunin siya. Liruoxwan. Tur mo na. Gu Sheng, pakiusap, patawarin mo ako. Ang pagpatay sa iyong pamilya Gunon, talagang wala akong kinalaman. Wala kang kinalaman? Sa tingin mo maniniwala ako? Totoo. Pero sumusunod lang ako sa utos. Liruoxwan, talagang hindi ka aamin hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sabihin ko sa iyo, kung magsisinungaling ka muli sa akin, papatayin kita agad at ang buong pamilya mo rin. Magsasalita ako. Sa totoo lang, noon, Sabihin mo na. ang pamilya Lee ay talagang lumahok sa pagpatay sa iyong pamilya Gu. Kami ay isang tabak lamang, ang tunay na salarin. Magsalita ka. Ay isang lalaking tinatawag na Fo Ye. Gu Sheng, pakiusap. Pakawalan mo ako. Dapat mong hanapin ang Buddha na iyon. Siya ang tunay na pumatay sa iyong pamilya. Sino ang Buddha? Ano ang kinalaman niya dito? Noon, tumanggi ang pamilya Gu mong makisali sa smuggling at nagbanta na kung gagawin namin, isusumbong mo kami. Ang Buddha ang nagbigay sa amin ng ideya. Sinabi niya kung aalisin namin ang pamilya Gu, lahat tayo ay magkakaroon ng mas magandang buhay. At ang pamilya Lee ay maaaring maging ang nangungunang pamilya sa Haicheng. Kaya, Malupit mong pinatay ang aking pamilya. wala akong pagpipilian.
Ang Buddha ay sobrang makapangyarihan. Kung hindi kami pumayag, gagawin niya. Hahabulin niya kami. Tatanungin kita ng isa pang beses. Sino nga ba ang Buddha? Wala akong sama ng loob sa kanya. Bakit niya sinaktan ang buong pamilya ko? Ang Buddha ay galing sa kabisera. Sinusuportahan siya ng mga makapangyarihang tao. Noong una siyang dumating sa Haicheng, mabilis niyang inalis ang lahat ng karibal na paksyon. Hindi ko alam kung bakit niya gustong lipulin ang pamilya Gumo. Ang alam ko lang, anuman ang sabihin niya sa amin, ginawa namin. Mukhang kailangan kong hanapin ang Buddha na ito para lubusang ipaghiganti ang aking pamilya. Liruok Swan, wala ka ng silbi ngayon. Gusheng, pakiusap, maawa ka sa akin. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Liruok Swan, sa tingin mo dahil sinabi mo sa akin ang lahat, pakakawalan kita? Sabihin ko sa iyo, buhay kapalit ng buhay. May utang ka sa pamilya Gu, at babayaran mo ito sa huli. Ngayon, dapat kang mamatay. Gusheng balita tungkol sa amo. Pinagsalita ko si tatay, na alamin ito. Napaka-misteryoso ng taong ito. Wala akong gaanong mahanap. Pero nalaman namin, malapit nang magdaos si amo ng kanyang ika-70 kaarawan. Ito ay isang pagkakataon para makaganti. Kailangan kong pumunta sa handaan na ito. Miss Kiao, pwede mo ba akong tulungan? Sige, magsalita ka. Pakiusap, alagaan mo si Z para sa akin. Hindi, bakit mo sinasabi ito? Sa lahat ng panahon, ang paghihiganti para sa pamilya, Gu ay aking hangad. Kailangan kong pumunta sa handaan ng kaarawan ng amo upang malaman ang katotohanan at ipaghiganti ang pamilya Gu. Maaaring mapanganib ito kung mamatay ako. Pakiusap, alagaan mo si G para sa akin. Kailangan mo bang pumunta? Ito ang dahilan kung bakit ako bumaba mula sa bundok. Bilang isang ina po ng pamilya Gu, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ako nakapaghiganti. Gusheng, hindi pa rin makalimot sa dating kasunduan? Oo, si Qingya ay mas mahusay kaysa sa akin. Talagang hindi ako makapaghambing. Sihi. Habulin mo siya. Wala na. Hayaan mo siya. Mas mabuti nang galit siya kaysa mag-alala sa akin. Kung makabalik ako, ipapaliwanag ko ang lahat, Miss Kiao. Umaasa ako sa iyo. Aalagaan ko si Ji. Huwag kang mag-alala. Sa Hai Chiang Mai, nangahas pumatay ng mga tauhan ko. Sino ang gumawa noon? Nawalan kayo ng dila? Magsalita. Sino ang gumawa noon? Master Po, hindi pa nalaman ng mga tauhan natin. Ang mga CCTV ng pamilya Lee ay sira lahat. Hindi namin matunto ng pumatay. Walang kwenta. Ano ba ang kaya mong gawin? Mga gwardiya. Dalhin siya at hiwain para pakain sa isda. Master Fo, hindi pa namin nahahanap ang pumatay, ngunit nalaman namin kung sino ang nagkaroon ng alitan kamakailan sa pamilya Lee. Magsalita? Ang pangalan niya ay Gusheng. Siya ay delivery driver. Ano ang sinabi mong pangalan niya? Gusheng ang pangalan niya. Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon siya ng alitan sa batang master ng pamilya Lee at naging kaaway ng pamilya Lee. Gu Sheng, ang nawawalang ulila ng pamilya Gu noong araw. Kaya sa wakas ay dumating na siya. Master Fo, itong si Gusheng at ang panganay na anak na babae ng pamilya Shen, si Shen Ji ay napakalapit. Ano sa tingin mo? Dapat ba tayong unahin nating hulihin ang babaeng ito? Slatu, Yi. Shen Ji. Sige, unang manakit para magkaroon ng kalamangan. Hulihin ang babae ni Gu Sheng. Hindi na siya makakagawa ng gulo. Master Fo, tingnan natin kung anong kaya mo. Tigil, bulag ka ba? Hindi ito lugar para sa iyo. Hindi naman ito restricted area, pwede silang pumasok. Bakit ako hindi? Nandito sila para sa kaarawan ni Lord Buddha, iba't ibang mga dignitaryo, at ikaw, pretty boy. Kung gusto mo ng tira, pumunta ka sa likod. Hoy, ikaw ang kausap ko. Kung gusto mo ng mga tira, pumunta ka sa likod. Kung hindi, kakainin ng mga asong gala at wala kang makukuha. Sabi ko, pumalis ka na. Bingi ka ba? Lakas ng loob mong sakta ng mga tauhan ko? May gusto ka bang mamatay? Mga kasama? Sino mang makaharang sa akin na mamamatay? Lakas ng loob mong magmatapang sa harap ko? Mga kapatid, kunin ang inyong mga armas. Sugurin siya.
Lao Liu, anong nangyayari? Kuya Hu, may gumagawa ng gulo. Bata, nagdadala ng gulo sa piging ng kaarawan ni Buddha. Pagod ka na bang mabuhay? Kunin siya. Tawagin mo ang amo mo dito. Kawili-wili. Matagal na akong hindi nakakita ng isang mayabang na binata. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Hindi. Sabihin mo sa akin. Noong nakaraang buwan, isang walang alam na gago ay pumunta rito para magdulot ng gulo. Pinutol ko ang kanyang mga paa at kamay. Giniling at pinakain sa aking master. Ikaw, Masyado kang madaldal. lakas ng loob mo na saktan ako? Ano? Hindi ba pwede? Hindi masama. Bata, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Hindi ako pumapatay ng walang pangalang tao. Makinig ka. Ang pangalan ko ay Gusheng. Gusheng, ha? Tara na, itayo ang porma sayon. Formasyon ng baliktad na Feng Shui. Kadena ng espiritong Yin-Yang. Gamit ang lihim na pamamaraan ng pamilya Gu laban sa akin. Talagang nagsikap si Panginoong Fo. Gusheng, Panginoong Fo, para harapin ka. Nagbayad ng malaking halaga. Umuupa ng 6 na master ng porma sayon mula sa bundok Qingliang. At hindi mabilang na, mga yaman na bumubuo sa formasyong ito. Ngayon, patay ka na. Akala mo ba talaga na ang dalawang formasyon na ito ay makakapatay sa akin? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya napipigilan? Panginoong Fo, dahil nandito ka, tigilan mo na ang pagtatago na parang duwag at lumabas ka na. Matagal na tayong hindi nagkita, Batang Panginoon, lumaki ka na. Jiao Lifo. Ikaw pala. Noon, isa ka lang alipin sa pamilya Gu. Hindi inakala na ipagkakanulo mo ang iyong amo at mag-aaklas, pinatay ang daan-daang miyembro ng aming pamilya. Nagtatago sa loob ng maraming taon, sa wakas ay naglakas loob kang magpakita sa harap ko. Magtago? Magtago sa ano? Noong una, pinamunuan ko ang mga tao upang patayin ang buong pamilya Gumo. Hindi ko naisipang magtago. Ikaw ang dapat magtago. Halos hindi ka nakaligtas. Bakit ka pumunta rito? Para mamatay. Mamatay? Akala mo ba talaga na ang pagtayo ng ilang mahihinang formasyon ay makakapatay sa akin? Gu Sheng, alam mo ang kapangyarihan ng mga lihim na sining ng pamilya Gu. Kapag nakatali ka na sa soul-locking chain na ito, kahit may isang supreme immortal na dumating, hindi nila masisira ito. Hindi ba sa tingin mo na ang paggamit ng mga lihim na sining ng pamilya Gu upang gapusin ang tagapagmana ng pamilya Gu ay katawa-tawa? Gu Sheng, alam ko na henyo ka ng pamilya Gu, na master mo sa edad na mahigit 10 taon lahat ng mga lihim na sining ng pamilya Gu. Pero, may mga trick din ako. Tingnan mong mabuti. Anong uri ng aray ito? O, batay sa Chaotic Feng Shui Array, nag-set up ka ng 5 mas maliliit na array upang isil ang aking 8 extraordinary meridians. Hindi masama, natuto ka talaga ng isang bagay mula sa pamilya Gu. Hindi. Hindi lang ito maliliit na array. Ito ang 5 Peaks Heaven Suppressing Array. Upang masiguro ang kapangyarihan ng array, dinala ko ang mga kayamanan na nagbabantay sa 5 taluktok. Kinokontrol ng aking nakalink na spell arrays. Noon, ang iyong mga magulang ay nagsakripisyo upang iligtas ang iyong buhay. Upang mabuhay ka. Ngayon, igiit mong pumunta ka para mamatay. Iginagalang mo ba sila? Manahimik ka, hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ng aking mga magulang. Siya. Gu Sheng, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at magmakaawa. Baka mapagaan ko ang iyong kamatayan na hindi gaanong masakit. Katawa-tawa lang. Akala mo ba talaga na ang pag-set up ng mga array na ito ay makakapigil sa akin? Sasabihin ko sa iyo, ang mga trick na ito ay hindi ko na ginagamit noong 8 taong gulang ako. Nasa pintuan ka ng kamatayan at nagsasalita ka pa ng kalokohan.
Master Zhao, masamang balita. Ang artifact na sumusupo sa Array Eye sa basement ay nasira. I-activate ang formation. Patayin siya. Walang hanggan tulad ng langit at lupa, ang sining ng pagbabago. Huwag kang mag-alala, Lord Buddha. Basta't narito kaming anim, hindi niya masisira ang selyo. Lord Buddha, hayaan mo akong patayin ng batang iyon. Bilang regalo sa iyong kaarawan. Bata, hindi ba't ang yabang-yabang mo kanina? Pumatol ka pa sa mukha ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag ginagalit mo ako. Gusto mo akong patayin, di ba? Palakasan mo naman. Ikaw, Lord Buddha, sagipin mo ako. Sagipin mo ako. Dito kaming anim, kung gusto mong galawin si Lord Buddha, managinip ka na lang, mga junior disciples. Ilipat ninyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Tumutulong sa malupit, kamatayan ng kapalit. Ikaw na. Apat na master. Ikaw na ang gumawa. Huwag kang mag-alala, Master Zhao. Pakikitungo sa batang ito. Ako lang ay sapat. Mag-e-enjoy akong pahirapan siya. Sobrang gwapo. Sayang naman kung mamatay siya ng ganito. Hayaan mo akong sanayin siya ng maayos. Magiging magaling siyang alipin. Kung patuloy kayong nagdadaldalan at hindi kumikilos, ako na ang mauuna. Ang ganong guwapong lalaki. Mas kasiya siya siyang patayin. Ito ang lahat ng mga master na sinuportahan ko. Kahit sino sa kanila ay kayang tumapat sa lakas ng 1,000 sundalo. Ang apat na kasamaan ng Blood Harbor. Kayo ang nasa Haicheng Port na pumatay ng halos 100 tao, ang apat na demonyo. Hindi ka naman tuluyang ignorante. Dahil alam mo kung sino kami, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad? Baka bigyan pa kita ng mabilis na kamatayan. Ngayon ay nakasalamuha mo ako. Gagawin ko ang katarungan sa ngalan ng langit. Gusto mo kaming patayin? Tingnan natin kung kaya mo. 9 Dragon Lock. Break. Ikaw na. Galing, Gusheng. Tama ang hula ko sa iyo. Hindi ka papatayin ng mga munting trick na iyan. Tama ka diyan. Ngayon, mamatay ka na. Oras na para makita mo ang tunay kong trump card. Ang Tiansui Pearl. Paano mo ito nakuha? Oh, Tama yan. Nasa akin ito. Ang Tiansui Pearl na ito ay kayamanan ng pamilya Gumo. Hindi lang ito isang mahimalang elixir ng paggaling, kundi nakapagbibigay din ng buhay sa mga patay. Ngunit ang tunay nitong kapangyarihan ay ang mag-ascend sa isang tao upang maging tunay na immortal. Ascension? Bakit hindi ko alam? Siyempre hindi mo alam. Ang mga sinaunang tala tungkol dito ay winasak ko noon pa man dahil dito. Na pinatay ko ang buong pamilya Gumo. Umaasa ako na umakyat at maging immortal. Naniwala ka sa kalokohang ito. At pinatay ang buong angkan ng Gu. Hindi kalokohan ang maging immortal. Pinag-aralan ko ang Tiansui Pearl sa loob ng maraming taon. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Hanggat pinapatay kita at sumipsip ng dugo ng buong pamilya Gu, magtatagumpay ako. Wala nang pag-asa. Oras na para masaksihan mo ang tunay na kapangyarihan ng Tiansui Pearl. See ya. Hahaha. Magiging immortal ako. Gusto kong maging dakilang pantas na kapantay ng langit. Gusto kong maging Tathagata Buddha. Gusto kong makabisado ang lahat ng uri ng buhay. Tiansui Baoshu. Dali, patayin siya. Hindi pamilyar ang mukhang ito. Ito ang naglalagalab na kaluluwa ng aking pamilyang Gu.
Ginoo, babayaran mo ako ng dugo. Dugo para sa dugo. Una, tikman mo ang kapangyarihan ng iyong sariling kayamanan. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Bakit ganito? Dekreto ng kataas-taasang Taoist palayain ang inyong mga malulungkot na kaluluwa, lahat ng multo at espiritu, lahat ng nilalang ay tumanggap ng awa. Sa pamamagitan ng utos, iligtas ang lahat, magmadali sa muling pagsilang. Sa pamamagitan ng utos, iligtas ang lahat, magmadali sa muling pagsilang. Anong ginagawa mo? Para sa walang batayang kasinungalingan, pinatay mo ang buong pamilya Gu. Ngayon oras na, para pumunta ka sa impyerno. Aking mahalagang perlas. Gu Sheng, kung ayaw mong mamatay si Shen Jiyi, mas mabuting huwag kang kumilos. Anong sinabi mo? Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay ngayon. Kung ayaw mong mamatay ang iyong asawa, gagawin mo ang sinasabi ko. Huwag kang kumilos. Matanda, naglakas loob kang hawakan ang aking asawa. Mga bantay, Bastardo ka. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Gu Sheng, kung magagalit ako, ano sa palagay mo ang maaari kong saktan? Ikaw ba ay magsisisi ka sa buong buhay mo? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pakawalan mo siya. Kung hindi, pagsisisihan mo ang pagkapanganak mo. Gu Sheng, sige, patayin mo ako. Pagkatapos mong patayin ako, tingnan mo kung mabubuhay pa ang iyong asawa. Sabihin mo sa akin, nasaan si G? Patayin mo ako. Tara, patayin mo ako. Matandang bastardo. Naglalaro ka sa apoy. Ano ang problema? Duwag ka? Ano ang silbi ng pagiging matapang? Mga taong tulad mo, kahit gaano katapang, ay tatapakan sa ilalim ng aking mga paa. Harapin ang katotohanan. Pinatay ko ang iyong mga magulang. Kaya kong patayin ang iyong asawa. Kung ayaw mong mamatay ang iyong asawa, lumuhod ka ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Matapang ka pa rin kahit malapit na ang kamatayan. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod at magmamakaawa sa akin, pagsisisihan mo ito habang buhay. Matandang bastardo. Mga bantay, tumawag at magpadala ng video. Hayaan siyang makita ang kanyang asawa na pinapatay. Hindi na kailangan mag-abala, Master Zhao. Nandito na ako. Shen Jiyi, ayos ka lang? G, ayos ka lang? Ayos lang ako. Buti na lang nandoon si Qingya. Tinawagan ko siya. Dumating si tita sa tamang oras at iniligtas ako. Mind? Mabuti naman. Salamat. Shen Jiyi, nasaan ang mga lalaking ipinadala ko para hulihin ka? Malamang nasa kulungan na sila ngayon. Ang pag-imbita kay tita ay sobra na. Tita, sino ka? Pakisabi nga, bakit mo ginalaw ang mga tao ko? Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Ikaw, Xiao Shen, kumusta ang investigasyon? Malinaw na ngayon. Siya ang utak. Ano pa ang hinihintay natin? Ngayon na ang panahon para maghiganti. mga bata pa. Sa tingin mo kaya mo? Ako si Foye, nagahari sa Haicheng. Foye, sa tingin mo ikaw pa rin ang hari ng Haicheng? Pagkatapos ng gabing ito, mabubura ka. Kalokohan! Ako si Zhao Lifo, naghari sa Haicheng sa loob ng mga dekada. Hindi ako babagsak ng ganoon lang. Talagang nagdedeliryo ka. Sige, ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ka masisira. Managinip ka na lang. Gusto mo akong sirain? Gu Sheng, ipapadala kita sa iyong mga magulang. Pupunitin ko ang asawa mo. Ang away ko sa pamilya Gu ay hindi matatapos. Oye, tandaan mo ang araw na ito, araw ng iyong kamatayan. Ikaw? Gu Sheng. Ayos na lahat, uwi na tayo.